Guys, so samahan niyo ako for today's video. Papakita ko sa inyo kung paano ko preserve yung tomato para hindi masira. Yung mga panggisa na kamatis at yung pwede manggisa ng egg, panggisa sa pagluluto ng mga kamatis. So, meron tayo dito mga malalambot na at syempre palaging madami yung kamatis dito. So, ganito yung ginagawa ko. Meron akong pinipreserve na ito, parsley at bell leaves. Ito siya. Then, amoy pili to, may ganito sa Pilipinas. Tapos ito naman ay parsley or may isang pasi nito, yung tinatawag nilang kasbara, yun ay coriander leaves. Ito naman ay maclunis. Lunis siya. Tapos rosemary or tinatawag dito na oregano. At meron ditong oregano, rosemary, tsaka ito. Ito ata yung rosemary, di ko alam, nalilito ko. Ayan siya, mabango to. Yung may bulaklak ko, pinapaligo sa akin dati ng lola ko. Tapos mag-deprep tayo ng bawang. Pero may bawang doon na, ginadgad na. Ilalahok na lang natin. At kaunting sibuyas. Ganun ko po siya ready para po, tapos ako i-blender. So, pakita ko sa inyo. Ganito yan. So, bali yung kamatis muna, tatanggalan natin siya ng ganito dito. Tapos, ihiwain natin siya sa apat na ganito para hindi masira yung blender. Bali, ganito nga yung gagawin ko. Hiniwa-hiwa ko siya ng maliliit kasi medyo malalaki yung ibang kamatis. Hiniwa-hiwa ko siya per portion para naman hindi masira agad yung blender namin kasi maingat yung mga tao dito sa gamit at mga sentimental. So, dapat maingat din tayo sa gamit para walang problema. O, di ba? So, sobrang dami nitong kamatis na nagawa ko pala. Pero pag na-blender naman kasi ito kaunti na lang yung kakalabasan. Kaya, ayan, fast forward na ako dito kasi matatagalan tayo sa video ko. Kulangan tayo sa oras. Sumali ito, wash and wear lang ako sa mga ginagamit ko. Then, nag-add na rin ako ng sibuyas dito para naman, okay na siya yung amoy niya. Tapos ito yung sili na hindi naman siya maanghang. Pangdakos to pero hindi naman maanghang. So, inad ko na din. Chili na hindi maanghang. Tapos ayan, since ready na yung ating blender, let's go na. Mag-start na tayo para matapos agad at makapag freezer tayo ng maaga or makapanghugas tayo ng mas maaga. So, ayan, papalipas oras ko lang to kasi wala na akong ginagawa sa mga time na to. So, ito na lang yung ginawa ko para hindi ko makalimutan gawin sa mga susunod na araw since pag-weekend na din, ilang araw na lang. So, kailangan namin magluto ng shakshuka or ginisang itlog. So, ito yung gagamitin. Let's go. Meron tayo ditong saan yan? Tomato. So, here we go. Naka-ready na ako at magsalang na tayo ng paunti-unti. Ayan, paunti-unti muna para makaikot siya kasi pag bilig lamang madami hindi rin kasi makakaikot pag madami yung laman ng blender, so hindi rin siya pwedeng madaming tubig para alam mo yung pagginisa mo hindi matubig, mabilis maluto kasi pag maraming tubig syempre kukuluin mo pa siya para mawala yung tubig, so kailangan kaunti yung tubig. Yung kamatis, di ba, matubig na siya kasi nga tubig yung loob niya tapos malambot. So pag na-blender siya, lalo siyang nagtutubig. Kaya hindi mo kailangan lagyan ng tubig. Unti-untiin mo lang yung pag-blender para, 'di ba, swak. So ayan, pag tomato naman yung blender, hindi na kailangan ng maraming tubig. So ayan, ang minadali ko na siya nang matapos na agad at naghanap na ako ng pwedeng paglagyan. Pero na-realize ko na wala palang paglalagyan ng mga ganyang garapon sa freezer kasi punong-puno yung aming freezer. Ang daming freezer dito, ang daming ref, pero grabe, punong-puno ng laman. So, naisip ko na i-plastic ko na lang siya. And then, ito na siya. Tapos na, nilagay ko siya sa malinis na palanggana ulit para ma-mix ko. Kasi yung una kong na blender, maputla siya. Ito naman, sobrahan sa chili na red. Tapos, sa onion at sa garlic kasi marami akong nailagay. Mix muna natin para magtalas yung kasi yung una para na din siyang dakos na. Kasi parang chili paste na din pero hindi, kamatis lang to. Ito na kasi medyo pink siya. Ito kasi pulang-pula yung pangako kasi yung chili na hindi sibuyas na padami. So, ayan.
may immune din kasi yung pangalawa yung una wala. So, nalagay ko siya dito, tapos i-freezer. Tapos, i-defrost na lang kapag. So, ayun na nga, na-realize ko na pag yun yung mga ginamit ko, walang paglalagyan sa freezer kasi ang dami ng freezer dito, ang dami ng ref, pero punong-puno. Kaya sabi ko, nag-decide ako na i-plastic ko na lang siya at saka bago ko i-freezer para platen, hindi matakaw sa space. Ganyan yung ginagawa ko, hindi ko kailangan ibuhol yung plastic. Tinutupi ko lang siya ng dalawa. Tapos yung sobra na pinagsama ko sa isang elbow, pang araw-araw yan, mga good for 3 days, 2 days na pangluto, ganon. So, ito na siya, ipi-freezer na natin. Ilalagay ko lang siya sa plato para di matapon, ganyan. Pwesto ko lang siyang ganyan hanggang sa tumigas siya bago ko tanggalin yung plato. Tapos, ayan, pwede ko na siya i-organize ng nakaganyan lang, naka-plastic lang. Tapos, every magluluto, di isang plastic, ganon. Pangkisa ng itlog, pangpalaman ng tinapay, pwede siya, at pangkisa sa pagluluto. So, andyan na, ikaw na lang magde-decide kung ano pa yung gusto mong i-add na pangpalasa at pangpaamoy sa pagkain. Kasi nandyan na siya. So, maganda yan siya sa mga restaurant, ganun. So, ito naman, sa ref lang to kasi pang araw-araw to ng good for days. It's me, Gemina, your Shakalang Alipin ng Salapi dito sa Saudi Arabia. Thank you for watching. Bye!